Again, hello mga kapatid. Good day po sa inyong lahat. So, pakinggan po ulit natin ang video ito para sa mga taong nagsasabing respeto naman daw po sa kanilang mga religion. So, panoodin po natin ang video na to mga kapatid. Minsan, sinasabi natin respeto naman sa paniniwala namin. Pero alam niyo po anong sabi sa Roman chapter 2 verse 11? For there is no respect of persons with God. Alam niyo po, hindi ng Lord nirerespeto ang tao, lalo na kung ang dinidisrespect na ng tao ay ang sinabi ng Panginoon. Lagi po natin tatandaan yan, kaya hindi natin pwede sabihin na dinidisrespect tayo. Sa halip, ang gusto ng Lord, ituwid tayo. Kaya gumagamit ang Lord ng mga tao para i-correct yung mga maning paniniwala natin at mindset natin. Kasi po, hindi tama na tayo ay mamuhay sa tradisyon. Hindi tama na tayo ay mamuhay sa tradisyon. Sa halip, dapat tayo ay mamuhay sa nasusulat kung ano ang sinabi ng Bible. Kasi po sa panahon ngayon, napakarami pong tradisyon na gawa-gawa na lang ng tao. Tulad ng sinabi sa Bible. Ano pong sabi sa Bible? Sabi po sa Marcos chapter 7, verse 7 to 9. Sabi po dito, walang kabuluhan ng kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay mga tradisyon ng tao. Sinabi pa ni Jesus, ang gagaling ninyo para lamang masunod ang inyong mga tradisyon, ipinapawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. Natatandaan po natin, hindi po ng Lord nire-respect ang belief natin na hindi ayon sa kanyang kalooban. Kaya ang gusto lang dito sabihin ng Lord na huwag natin sabihin na dinidisrespect tayo every time may mga ginagamit po ang Lord para i-correct yung ating maling paniniwala. Alam niyo po, ang totoong Kristiyano, hindi niya pwedeng sabihin na dinidisrespect siya. Sa halip, kapag ang isang Kristiyano naka-receive ng mga matinding salita, masasakit na salita, ang tawag doon persecution. For example, kapag binabato po ako ng salita, ang masasabi ko doon persecution. Pero ni minsan, hindi ko sinabi na respeto naman, kasi for me, it is a persecution. At yun po ang sabi sa Bible. At kapag inusig tayo, sabi sa Bible, pray for those people who persecute you. Ang point ko lang po dito na hindi natin pwedeng irespeto ang tao, lalo na kung yung taong yun walang respeto sa Diyos. Dahil ang Panginoon, ang gusto niya, respetuhin natin siya bago natin irespeto ang tao. Yun po ang sabi ng Bible. Ano pa pong sabi sa Bible? Ang sabi sa Gawa chapter 5 verse 29, mas dapat sundin natin ang Diyos kaysa sa tao. Ano pong sabi dito? Ito po. Ang sabi, sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. At isa pa sa reason why we share the Word of God, kasi po kami mismo may pananagutan if we don't share the Word of God. Kasi kung kami lang, kung tayo lang, mga Kristiyano, gusto natin sarilinin na lang. Gusto natin sa atin na lang to. Pero hindi po yun ang gusto ng Lord. Ang Lord kinoconvict tayo para i-share ang Word of God sa mga tao. Kaya that's the reason bakit din po namin sinishare ang Word of God. Hindi para i-disrespect kayo or i-disrespect yung tao o yung belief nila, kundi para sundin ang sinabi ng Lord at para irespeto ang Diyos. Dahil kung hindi, may pananagutan din po kami sa harapan ng Lord. Tulad ng sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 9 verse 16 to 17. Anong sabi po dito ni Pablo? Hindi ngayo't nangangaral ako ng magandang balita ay maaari na akong magmalaki, sapagkat yan ay tungkuling iniatang sa akin, sumpain ako kung hindi ko ipangaral ang magandang balita. Kung ginagawa ko ito ng kusang loob, ako'y may maaasahang kabayaran. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkuling ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. Yan po yung reason bakit we share the Word of God. Yan po ay tungkuling pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Tayo pong mga tumanggap kay Jesus Christ, mga binago niya, mga taong galing sa maling tradisyon, kanya po tayong binago sa pamamagitan ng kanyang salita at sa tulong ng banal na Espiritu, tayo po ay kanyang binago. Kaya kapatid, ano man ang mangyari, kung ikaw man po pakiramdam mo nasaktan ka, hindi po namin intensyon yun. Ang gusto lang namin sabihin is kung ano ang totoo, ano yung sinabi ng Lord, at yun lang nga po ang sabi ng Lord. Ginagawa po namin to dahil sinabi ng Lord, at ito po ay ginagawa namin dahil yun ay nasusulat. Tulad nga ng sabi sa Bible, Romans chapter 2 verse 11,
For there is no respect of persons with God. Yan po ay nakasulat sa King James Version. So hindi po natin pwedeng i-respect yung beliefs ng tao, lalo na kung yung beliefs nila hindi ayon sa sinabi ng Diyos. Kaya yun lang kapatid, be bold in sharing the Word of God. Do not be afraid. And I declare na patuloy buksan ng Lord ang iyong mata. I encourage you, read your Bible. Yan lang po. God bless. Mahal ka ng Diyos. I encourage you na magbasa po tayo ng Bible, ng basa na magbasa, hindi lang po magbasa at ating pagbulay-bulayan gabit araw mga kapatid, para hindi po tayo nalilin lang ng dyablo. Dahil po ang dyablo, si Satanas, ay nasa ating paligid lamang. Nasa tabi-tabi lang natin. Ngunit kung kasama natin ang Panginoon, araw-araw, oras-oras, minumunito, dahil nananahan ang Panginoon sa ating katawan dito, sa ating puso mga kapatid. Hindi tayo madadaya ni numan. Ang bawat iyong katanungan ay pwede mong itanong sa Bible mga kapatid. Lahat ng iyong mga katanungan ay sasagutin po kayo ng Biblia mga kapatid. So, ingat po lagi and God bless. I encourage you, magbasa po kayo ng Bible. Maraming salamat po.